Ang biyenan ay nagbigay ng isang titulo ng ari-arian sa bawat bagong bayaw, ako lang ang hindi binigyan. Sa halip na mag-iskandalo, tahimik akong tumalikod at kinansela ang kanyang 100 milyong piso na cancer treatment package sa Amerika. Ngumiti ako at nagsabi, "Inay, ngayon, sila na po ang pagbayarin ninyo." Hindi nakapagsalita ang biyenan. "Ikaw, anong ginagawa mo?" Nakita ko si Dra. Elvira Vera de la Cruz, ang aking biyenan, na isa-isang inilapag ang mga pulang titulo ng ari-arian sa harap ni Mrs. Marisa Ramos, Mrs. Karen Cortez at Mrs. Bianca Garcia. Biglang kumirot ang dibdib ko. Attorney Ariana Sanchez. Ito ba ang gantimpala sa paglilingkod sa pamilya de la Cruz sa loob ng 5 taon? Sa hapunan ng Noche Buena ng pamilya, sa loob ng isang marangyang mansyon sa Forbes Park, ang liwanag ng crystal chandelier ay tila mapanukso. Si Enger, Junho de la Cruz, ang aking asawa, ay nakaupo sa tabi ko at bahagyang sinipa ang aking binti sa ilalim ng lamesa. Junho, malakas na tinig ni Dra. Vera de la Cruz. Ang kanyang mga daliri, pinalamutian ng ginto at pilak, ay itinuro ang mga pulang titulo sa lamesa. Sa mga taon na naglingkod sa akin ang aking mga manugang, dapat ko silang bigyan ng gantimpala. Ito ang 3 condo unit sa gitna ng Makati. Isang maliit na tanda ng aking pasasalamat. Ang mukha ni na Marisa, Karen at Bianca ay tila namulaklak sa tuwa. "Salamat po, Inay." Ang matatamis na salita ay tila pulot pukyutan na umaagos mula sa kanilang bibig. Rihanna, sa wakas ay tumingin sa akin ang biyenan. Ang kanyang tingin ay nanginginig. 5 taon ka pa lang sa pamilya, huwag kang magmadali. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Agad na tumahimik sa hapagkainan. 5 taon. Hindi nagtagal pagkatapos kong maging bahagi ng pamilya de la Cruz na diagnose ang biyenan ng pancreatic cancer. Sinabi ng doktor na wala ng pag-asa sa Pilipinas. Ako ang nagpuyat para kontakin ang nangungunang ospital sa Amerika at makakuha ng pinakaabanteng treatment plan, 100 milyong piso para sa paggamot. Hindi ako nag-alinlangan at agad itong binayaran. At ngayon, sinasabi niya na marami pang pagkakataon. Nang akmang magsalita si Junho, pinigilan ko ang kanyang kamay. "Tama po kayo, Inay." Ngumiti ako at kinuha ang baso ng alak. Bata pa ako, kaya hindi po ako magmamadali. Halos marinig ko ang pagngisi ni Marisa. Pagkatapos ng hapunan, nagtipon ang mga bayaw sa sala. Nagbubulungan habang ikinukumpara ang kanilang mga titulo. Ang kanilang mga boses ay hindi malakas, hindi rin mahina. Saktong-sakto na umabot sa kusina. Tiyak na masakit kay Rihanna, no? 5 taon siyang sumunod sa lahat ng pinagagawa, pero wala siyang nakuha. Nang nagkasakit ang biyenan, siya ang pumunta sa Amerika, kaya napakahusay niyang kumonekta. Ayan kasi, ang mga babae, hindi kailangang maging masyadong malakas. Wala ring silbi. Walang imik akong naghugas ng plato. Malamig ang tubig sa gripo. Pumasok si Junho at yumakap sa akin mula sa likod. "Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko talaga inasahan na gagawin ito ni Mama. Ayos lang." Pinunasan ko ang aking kamay. "Mauna ka na at samahan mo si Mama." Pagod ako. Gusto kong mapag-isa. Bumalik ako sa aming silid at ikinandado ang pinto. Tinawagan ko ang aking abogado, si Attorney Cruz. Nang matapos ang tawag, bahagyang nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa wakas ay nakakita ng labasan ang 5 taong pagdurusa. 100 milyong piso, 3 operasyon, hindi mabilang na chemotherapy, 5 taon. Sa mata ng ilang tao, ang lahat ng ito ay utang na loob at dapat lang. Pagkaraan ng 15 minuto, narinig ko ang matinis na boses ng biyenan mula sa sala. "Ano? Kinansela? Hindi maaari?" Dahan-dahan akong bumaba. Litong-lito ang mukha ng mga bayaw. Hawak ng biyenan ang telepono at sinisigawan ang broker. "Inay, anong nangyayari?" Ang boses ko ay kalmado, kahit ako ay nagulat. Lumingon sa akin ang biyenan, wala siyang dugo sa mukha. "Rihanna,
Kinansela ang treatment package ko sa Amerika. Susunod na buwan ang operasyon ko. Paano nangyari ito? Naglakad ako sa gitna ng sala. Ang 3 titulo ay nakalagay pa rin sa coffee table. Nakakasilaw ang pula. Ah, iyon po ba? Ngumiti ako. Kinansela ko po. Tumaas ang katahimikan. Ikaw. Anong sabi mo? Nanginginig ang boses ng biyenan. Malinaw kong sinabi, kinansela ko po ang inyong 100 milyong piso na treatment package sa Amerika. Tutal, manugang lang naman ako rito sa loob ng 5 taon. Hindi ako worth bigyan ng titulo ng ari-arian. Kaya, pakiusap, pagbayarin ninyo ang 3 mabubuting manugang na nakakuha ng titulo. Ariana Sanchez. Unang tumalon si Marisa. Baliw ka ba? Buhay iyan ni Mama. Tiningnan ko ang pulang titulo sa kamay niya. Tama, kaya hindi siguro mahirap para sa inyong 3 na mapagmahal na anak na magbigay ng TIG, 33.3 milyong piso. Tutal, binigyan naman kayo ni Inay ng tigi-isang kondo. Napaupo ang biyenan sa sofa. Tinuro ako ng kanyang daliri pero hindi siya makapagsalita. Tumakbo palabas ng den si Junho. Nakita niya ang eksena at napatigil sa may pintuan. Junho, gawan mo ng paraan ang asawa mo, sigaw ni Karen. Naglakad ako patungo sa pintuan at kinuha ang aking coat. Lumingon ako sa mga taong nabigla sa loob. Inay, malapit na ang schedule ng operasyon. Magmadali kayo. Ngumiti ako, nagsabi ng paalam at isinara ang pinto. Nang sumara ang pinto, narinig ko ang iyak at mura ng biyenan pero naramdaman ko ang kalayaang hindi ko pa nararanasan. Nagmaneho ako patungo sa Roxas Boulevard. Napakalamig ng hangin sa gabi. Mahigpit kong isinuot ang aking coat at tiningnan ang mga ilaw sa kabilang kalsada. Walang tigil sa pagring ang telepono sa bulsa ko. 17 mula kay Junho, 5 mula sa biyenan, at kahit isa mula sa aking tatay. Wala akong sinagot. 5 taon na ang nakalipas, ako ay isang hangal. Hindi nagtagal pagkatapos kong ikasal kay Junho na diagnose ang biyenan ng stage 4 pancreatic cancer, parang death sentence sa mga ospital sa Pilipinas. Si Junho ay balisa at ang 3 magkakapatid at kanilang asawa ay naghahanap ng paraan pero sa likod ay nagkakalkula ng hatian sa mana. Ako ang nagpuyat, kumontak sa kaklasiko sa Johns Hopkins at nakita si Dr. Richardson. Ako rin ang nagsanla ng munting kondo na binili ng mga magulang ko bago ako ikasal para tustusan ang paunang gastos. Ako ang nag-iisang humarap sa komplikadong medical system at hindi pamilyar na wika sa ibang bansa, sinamahan ang biyenan sa Amerika ng 3 beses. Sa bawat pag-uwi namin mula sa Amerika, ang 3 bayaw ay nagtanong lang ng, "Masaya po ba sa Amerika, Inay?" At ang biyenan ay nagsasabing, si Rihanna, talagang masinop sa trabaho. Ang salitang iyon, masinop, ay tila tinik na tumusok sa akin sa loob ng 5 taon. Tumunog ulit ang telepono. Ngayon, si Mama. Hello? Rihanna? Anong nangyayari? Tumawag si Junho. Sabi niya baliw ka raw at kinansela mo ang gamutan ng biyenan. Balisa ang boses ni Mama. Huwag kang padalos-dalos. Buhay ang nakataya riyan. Tiningnan ko ang mga ilaw na nagniningning sa tubig ng Manila Bay. Nagbigay siya ng tigi-isang kondo sa 3 bayaw sa harap ng buong pamilya. Ako lang ang wala, katahimikan mula sa kabilang linya. 5 taon ko siyang inalagaan, 3 beses kaming pumunta sa Amerika at nagbayad ako ng hindi bababa sa 35 milyong piso para sa kanya. Ni minsan, hindi niya binanggit ang pera. Napakakalmado ng boses ko, nakakakilabot. Ngayon may kondo siyang ibibigay. Pero wala akong bahagi. Kung gayon, hindi ko na rin responsibilidad kung may pambayad siya sa operasyon. Hindi ba ma, Rihanna? Bumuntong hininga si Mama. Alam kong nagdurusa ka, pero pasyente rin ang biyenan mo. Kung gagawin mo ito, Ma, sabi ko. Isang himala na hindi pa siya recurrence ng pancreatic cancer sa loob ng 5 taon. Sinabi ni Dr. Richardson na stable na ang kondisyon niya at pwedeng lumipat sa standard treatment. Ang kinansela ko ay ang pinakamahal na personalized package, hindi ang mismong gamutan. Pinatay ko ang tawag
at sa wakas ay sinagot ang tawag ni Junho. Mahal, nasaan ka? Baliw ka na ba? Halos sumigaw siya. Hindi ako baliw. Nasa Roxas Boulevard ako. Kung mumurahin mo lang ako, ibaba ko na. Huwag mong ibaba. Humihingal siya. Alam mo ba ang ginagawa mo? Mama ko yun. Alam ko, sabi ko. At alam ko rin na siya ang biyenan na inalagaan ko sa loob ng 5 taon, gamit ang aking kabataan at 25 milyong piso na pera. Junho, sabihin mo sa akin anong mali sa ginawa ko. Katahimikan ulit. 5 taon, sa tuwing may problema ang nanay mo, ako ang umaako. Anong ginawa ng 3 kapatid at kanilang asawa? Naghintay sila ng mana, nagkalkula kung magkano ang makukuha nila. Nagsimulang manginig ang boses ko, hindi sa lungkot, kundi sa galit. Ngayon, magaling na siya. May kondo siyang ibabahagi. Pero ako lang ang wala. Junho, kung sa tingin mo patas ito, wala na tayong pag-uusapan pa. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Lumambot ang boses niya. Grabe si mama ngayon, pero hindi mo dapat paglaruan ang buhay niya. Hindi ko pinaglalaruan ang buhay niya, pangiinis ko. Ipinapaalam ko lang sa kanya na walang libreng tanghalian sa mundo. Pwede siyang mag-rebook anumang oras. Siya ang magbayad o gawin niyang collateral ang mga titulo na binigay niya at pagbayarin ang 3 mabubuting manugang ng 100 milyong piso. Alam mo na hindi sila magbabayad ng ganoong kalaking pera. Kung gayon, tanungin mo ang nanay mo kung bakit sila lang ang binigyan niya ng kondo. Ibinaba ko ang tawag at pinatay ang telepono. 3:00 ng madaling araw. Bumalik ako sa kondo namin ni Junho. Wala siya. Siguro bumalik sa bahay ng biyenan. Mabuti. Kailangan ko ng espasyo. Naligo ako at binuksan ang laptop. Kinuha ko ang lahat ng medical records, bank transfer receipts at caregiving logs sa loob ng 5 taon. Bawat pahina, bawat linya, nakakagulat ang halaga. Gumastos ako ng 30 milyong piso, kumuha ng 10 araw ng vacation leave at nagpasko ng 3 beses sa ospital sa Amerika. At ngayon, hindi ako karapat-dapat sa isang salita ng pasasalamat. 4:00 ng umaga, bumukas ang pinto at pumasok si Junho. Punong-puno ng pagod ang mukha niya. Mahal, mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin? Hindi ako lumingon at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga dokumento. Lumapit siya. Nakita niya ang record sa screen ng laptop at napatigil. Ito ang pera, bawat piso, at bawat araw ng bakasyon na ginastos ko sa nanay mo sa loob ng 5 taon. Tinuro ko ang screen. Junho, sabihin mo sa akin, anong utang ko sa pamilya De La Cruz? Ngap-ngap ang bibig niya, pero walang salitang lumabas. Bago ito, hindi ko inisip na kalkulahin ang pera na ito. Akala ko, pamilya tayo, kaya hindi ko binilang. Pero ngayon, nakita ko na ako lang pala ang tumuturing sa inyo bilang pamilya. At ako, para sa inyo, ay ATM at libreng caregiver. Si Mama, nalilito lang siya. Sinubukan niyang magdahilan pero lalong humina ang boses niya. Nalilito? Pero alam niyang magbigay ng kondo sa 3 manugang? Napatawa ako. Junho, huwag mong lokohin ang sarili mo. Sa mata ng nanay mo, hindi ako kailanman naging bahagi ng pamilya De La Cruz. Ako ay madaling gamitin, libreng lakas paggawa. Biglang tumunog ang telepono, numero ng biyenan. Binuksan ko ang speakerphone. Ariana Sanchez, ikaw na masamang babae. Matinis at nakakabingi ang boses ng biyenan. Ibalik mo agad ang package na yon. Kung hindi, sasabihin ko kay Jun na diborsiyuhin ka. Inay, kalmado kong sinabi, pagbayarin ninyo po ang 3 manugang na nakakuha ng titulo at kung makikipag-divorce si Junho o hindi, tiningnan ko si Junho, siya po ang magdedesisyon. Ikaw, sa tingin mo ba pipiliin ka ni Junho at hindi ako? Ako ang nanay niya. Kung gayon, subukan ninyo. Pinatay ko ang tawag. Namutla ang mukha ni Junho. Kailangan ba talagang humantong sa ganito? Ako ba ang nag-iiskandalo o ang pamilya De La Cruz ang sobra-sobra? Tumayo ako. Tiningnan ko siya sa mata.
Junho, linawin natin ngayon. Isa, ibigay sa akin ni nanay ang nararapat kong bahagi ng patas. Dalawa, hindi ako magbabayad ni piso sa 100 milyong piso na treatment at ipagawa mo ang pagpapagamot ni nanay sa 3 mong kapatid at asawa nila. Wala silang pera para diyan. Kung gayon, bakit hindi nila inisip ang pera na yan nang kinuha nila ang kondo ngayon? Pang-iinis ko. Tama. Tandaan mo, susunod na buwan na ang operasyon ni nanay. Aabutin ng hindi bababa sa 2 linggo para mag-rebook ng package. Mas mabuti kung magdesisyon ka na. Kinuha ko ang aking bag at lumabas. Saan ka pupunta? Mag-hotel ako. Huminto ako sa harap ng pinto. Kapag nag-isip-isip na kayo ng nanay mo, saka tayo mag-usap. At kung hindi ibibigay ni mama ang kondo sa akin, ngumiti ako. Iyon ang pinakatotoong ngiti na ibinigay ko sa gabing iyon. Panoorin mo kung ipagbibili ng 3 mong mabubuting kapatid at asawa nila ang kanilang ari-arian para iligtas ang nanay mo. Nang sumara ang pinto, may narinig akong nabasag sa loob. Nag-check-in ako sa isang hotel malapit sa opisina. Pinatay ko ang telepono sa loob ng 2 araw. Nang buksan ko ang telepono sa umaga ng 3 araw, may 47 missed calls. Karamihan mula kay Junho. Mahigit 10 mula sa biyenan at sa mga bayaw. Nakaka-interes, wala man lang isang tawag mula sa mga bayaw. Inasahan ko na. Una kong tinawagan ang executive assistant ko. Miss Kim, alamin mo sa akin kung ilang kondo ang natitira sa pangalan ni Dra. Vera de la Cruz, ang lokasyon at ang estimated market value. Bilisan mo, pero huwag ipaalam kaninuman ang investigasyon mo. Masusunod, Attorney Sanchez. Ako ang Executive Vice President ng isang trading company. Ang aking network at resources na binuo sa loob ng ilang taon ay mas malawak kaysa sa maiisip ng pamilya de la Cruz. Si Miss Kim ay kasama ko sa loob ng 5 taon at mapagkakatiwalaan ang kanyang trabaho. Pagkaraan ng 1 oras, isang report ang ipinadala sa aking email. May 2 pa lang real properties sa pangalan ng biyenan. Ang isang bahay na tinitirhan nila na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. At ang isa pa ay isang commercial lot sa gitna ng siyudad na nagkakahalaga ng 150 milyong piso. Ang mga kondo na binigay sa 3 bayaw ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso bawat isa. Ibig sabihin, mayroon pang mahigit 200 milyong piso na yaman ang biyenan, pero hindi siya makapagbigay ng isang 5 milyong piso na kondo sa akin. Tumawa ako. Habang tumatawa, nag-init ang gilid ng mata ko. Tumunog ulit ang telepono. Ngayon, si tatay, Rihanna, pumunta rito ang biyenan mo kahapon. Mabigat ang boses ni tatay. Umiyak, nagsabing gusto mo raw siyang patayin. Pinakiusapan ako, naawatin ka. Anong sabi ninyo, tay? Pinalabas siya ni mama mo. Huminto si tatay. Rihanna, isa lang ang tatanungin ko sa iyo. Kinansela mo ba ang treatment dahil hindi ka nakakuha ng kondo? O dahil sa tingin mo, hindi na kailangan ang package na yon? Pareho po. Tapat kong sinabi. Tay, ang package na yon ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso bawat taon. Pero ang epekto ay wala pang 10% na kaibahan sa standard treatment plan. Dati, tiniis ko at nagbayad. Dahil akala ko pamilya ako, biyenan ko siya. Pero ngayon, alam ko na hindi ako pamilya, kaya hindi ko na kailangang maging full. So, anong plano mo? Pagbabayarin ko ang 3 mabubuting manugang na nakakuha ng kondo, sabi ko. O ipapabenta ko sa kanya ang isa sa kanyang ari-arian para iligtas ang sarili niya. Hindi ko siya pinipigilan na magpagamot. Ayoko lang na ako lang ang nag-iisang nagaambag ng pera at pagsisikap. Matagal na katahimikan. Anong attitude ni Junho? Gusto niyang intindihin ko si nanay at nagsasabing nalilito lang daw siya. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni tatay sa telepono. Hindi ka pala pinahahalagahan ng pamilya de la Cruz dahil wala kang family background. Rihanna, anumang desisyon mo, susuportahan ka ni tatay.
Pero sa hakbang na ito, baka wala nang balikan. Tay, mula sa sandaling ipinahiya niya ako sa harap ng buong pamilya, wala na pong balikan. Pagbaba ko ng telepono, tumawag si Junho. Mahal, mag-usap tayo. Hinihintay ka ng buong pamilya. Ang boses niya ay namamaos. Hinihintay ako? Naghihintay silang bumalik ako at maging full ulit. Inamin ni Mama ang pagkakamali niya. Magmi-meet kami ngayon ng pamilya para ayusin ito. Tiningnan ko ang orasan. Sige, darating ako pagkatapos ng 30 minuto. Nag-usisa ako kung paano nila itutuloy ang drama na ito. Pagkaraan ng 30 minuto, binuksan ko ang pinto ng mansyon ng biyenan. Sa sala, nakaupo lahat sila. Ang biyanan, Don Ricardo Carding de la Cruz, Junho, at ang 3 kapatid niya at kanilang asawa. Lahat sila ay may seryosong mukha, tila may libing. Rihanna, dumating ka na. Pinilit ng biyenan ang ngiti. Maupo ka. Hindi ako umupo. Tumayo ako sa gitna ng sala. Simulan na natin ang meeting. Si Marisa Ramos, ang panganay na bayaw, ang unang nagsalita, tila nagpapamagitan. Rihanna, pamilya tayo. Kailangan ba talagang humantong sa ganito? Nagkamali si nanay, pero hindi mo dapat paglaruan ang sakit niya. Marisa, pinutol ko ang salita niya. Ingatan mo ang titulo sa kamay mo. Hindi ako pumunta rito para makinig sa walang kabuluhang salita. Tiningnan ko silang lahat. 2 bagay ang kailangan nating ayusin ngayon. Una, kailan ninyo ibibigay ang bahagi ko ng kondo? Ikalawa, sino ang magbabayad sa operasyon ni nanay sa susunod na buwan? Ariana Sanchez. Biglang tumayo ang pangatlong bayaw, si Mr. Kenneth de la Cruz, at tinadyakan ang lamesa. Hindi ka ba kontento? Pera iyon ni Mama, karapatan niyang ibigay kahit kanino niya gusto. Magandang punto, tumango ako. Kung gayon, karapatan din ni nanay na ipabayad ang treatment niya kahit kanino niya gusto. Anong kinalaman ko riyan? Ikaw, napatigil siya. Nagsimulang umiyak ulit ang biyenan. Rihanna, nagkamali ako. Nalilito lang ako. Matagal na kasing ipinangako ang 3 kondo na yun. Hindi ko sinasadya na huwag kang bigyan. Naniniwala ba kayo? Tinaasan ko siya ng kilay. Kailan ninyo ibibigay? Iyon kasi, umikot ang mata ng biyenan. Wala akong kondo na maibibigay sa iyo ngayon. Hintayin mo munang gumaling ako. Saka, ibig sabihin, wala kayong balak bigyan ako. Pinutol ko ang salita niya. Sige, lumipat tayo sa pangalawang usapin, 110 milyong piso, para sa operasyon sa Amerika sa susunod na buwan. Sino ang magbabayad? Muling bumalik ang katahimikan sa sala. Mr. Antonio, tiningnan ko ang panganay na bayaw. Yumuko siya at uminom ng tsaa, nagkunwari na hindi narinig. Mr. Benjo, umubo ang pangalawang bayaw. Kasi, medyo mahirap ang sitwasyon namin ngayon. Si Kenneth ay nakatingin sa akin at nagsabi, anong kinalaman ko riyan? Ako ang laging nag-aasikaso ng sakit ni Mama. Ako ang nag-asikaso sa loob ng 5 taon at gumastos ng 35 milyong piso. Binuksan ko ang telepono ko at ipinakita ang bank statement sa TV screen. Ayoko nang ituloy. Sino ang gustong mag-asikaso? Kayo na ang magpatuloy. Ang halaga na nakasulat sa itim na tinta sa puting papel ay nagpatahimik sa lahat. Rihanna. Sa wakas ay nagsalita ang biyanan, si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay matanda at pagod. Alam kong nagdurusa ka, pero hindi pwedeng ipagpaliban ang sakit ng nanay mo. Tay, hindi ko sinabing huwag siyang magpagamot. Kalmado kong sinabi, ayoko lang na ako lang ang magdadala ng pasanin. May 7 anak siya. Patas kong hahatiin ang bawat isa ng Shasudian San, Ankos Galaka in Presenta, En, Mach, Bisansa, Inosa, Eta, Apinadia, and the Ponan, and, like, Ipuldan in Mita, Ala, Mayuzi, and the sign, minus, is an 18 do, I was up in must of the Maga, 18 and a Hausa, Bao 18 and a Hausa, I cons kanses, anda cons kansa, don one, in fact an mine pasasi, and
Andi, we full times an aman bila. An gov IP neven. Af, den nata put, and 98 PI 17. Masa, Ways, 18 Paz, Masa, Induska Sina Ilan, on sale, 17 Vs, on 7 fees. In the spin, in the ala, I have the sign with UNS. In 5 Manis, in destam days, Laina, Lafa. Infacted be Indian, experience alas, for do the tuapa, Wegansu, an 19 as, an 19 asla, and that scenes a these a that, when ama, in gapian, on this 5, all and dispecta, aza, ESCZs a problem side, in deng, now, increase, man 1, goes, 11, anbayan, inali adia anakan now anbik batsa EC shasu 3 milyong piso o ang 3 bayaw na nakakuhang kondo ang magbayad ng tig, 23.3 milyong piso. Anong pera ko? Sumigaw si Marisa. Ipagbili mo ang kondo, ngumiti ako. Ang kondo na binigay ni nanay ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso, hindi ba? Kung ipagbibili mo, magbabayad ka ng treatment at may matitira ka pang 16.7 milyong piso. Napakamakatwiran, hindi ba? Baliw ka ba? Kondo iyon na binigay ni mama sa akin. Kung gayon, manonood ka lang habang nagkakasakit ang nanay mo at namamatay? Tanong ko. O sa tingin mo, ako lang, ang manugang mula sa labas, ang dapat magligtas sa kanya? Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyo na tumusok sa mukha nilang lahat. Biglang tumayo ang biyenan. Tinuro ako. Ariana Sanchez, kung hindi mo ibabalik ang package ngayon, sasabihin ko kay Junho na diborsiyuhin ka. Lahat ng mata ay nakatuon kay Junho. Ang mukha niya ay namumutla at nanginginig ang labi. Tumingin siya sa akin pagkatapos sa nanay niya. 5, 10, 15 segundo. Wala siyang sinabi. Sige, naiintindihan ko. Tumango ako. Kinuha ko ang bundle ng dokumento mula sa bag ko. Ito ang Divorce Settlement Agreement. Pumirma na ako. Junho, pumirma ka na at maghiwalay tayo ng maayos. Inilagay ko ang dokumento sa coffee table at tumalikod. Mahal, sa wakas ay nagising si Junho, tumakbo at hinawakan ako. Bitawan mo ako. Hindi ako lumingon. Hindi ko sinabing makipag-divorce ako. Pero hindi mo rin masabi na nagkamali si nanay at dapat niya akong bigyan ng kondo. Binalibag ko ang kamay niya. Junho, 5 taon. Naghintay ako ng 5 taon na kumampi ka sa akin. Pero sa bawat pagkakataon, sinasabi mo sa aking intindihin ko. Magbigay ako. Lumingon ako at tiningnan ang pamilya De La Cruz sa silid na ito. Sa harap ninyong lahat, lilinawin ko. Isa, dalhin ninyo sa akin ang titulo ko sa loob ng 3 araw. Kung gayon, ako ang magpapatuloy sa pag-aasikaso ng operasyon ni nanay. 2, humanap kayo ng sarili ninyong paraan para iligtas ang nanay ninyo. Makikipag-divorce ako at aalis. At isa pa, tumingin ako sa biyenan sa huling pagkakataon. Huwag na ninyo akong takutin gamit ang sakit. Kung mamatay kayo dahil sa pera, responsibilidad iyon ng 3 ninyong mabubuting anak at manugang, hindi ako. Si Ariana Sanchez. Lumabas ako ng mansyon. Nakakasilaw ang sikat ng araw. Sa hotel room, nagtimpla ako ng tsaa at umupo sa may bintana. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Miss Kim, Attorney Sanchez. Bukod sa naimbestigahan ko, may isa pa. Ang 3 kondo na ipinangako ng biyenan sa 3 bayaw, hindi pa naililipat ang pangalan. Deed of donation pa lang ang ginawa. Kailangang bayaran ang buwis
bago formal na mailipat ang pangalan. Nagliwanag ang mata ko. Magkano ang buwis? Halos 5 milyong piso bawat isa. Ngumiti ako. Sa huli, nagtira ng trump card ang biyenan. Nangako siya, pero hindi niya pa ibinigay ng buo. Ang hawak ng mga bayaw ay worthless check lang. Tumunog ulit ang telepono. Ngayon, si Karen, ang pangalawang bayaw. Rihanna, ako ito, ang pangalawang bayaw mo. Halata ang pilit na pagiging palakaibigan sa boses niya. Pwede ba tayong mag-usap tayong dalawa lang? Pangalawang bayaw, tungkol saan? Nakita mo rin na sobra-sobra si nanay ngayon, hindi ba? Pero huwag kang magtampo. Pamilya tayo. Kailangan ba talagang humantong sa diborsyo? Huminto siya. Sa totoo lang, nag-usap-usap kaming tatlo. Hindi namin tatanggapin ng basta-basta ang kondo. Mag-aambag kami ng konti para sa hospital bill ni nanay. Paano? Magkano ang konti? Tig, 3 milyong piso mula sa amin. 9 milyong piso lahat. Ikaw na lang ang magdagdag sa natira. Hindi ko napigilan ang tawa ko. Exam, 100 milyong piso ang treatment. Magbabayad sila ng 9 milyong piso at ako ang magbabayad ng 91 milyong piso. Bukod pa rito, makukuha nila ang 50 milyong piso na kondo at ako ay wala. Pangalawang bayaw, dahan-dahan kong sinabi. Alam mo ba kung magkano ang personalized treatment package ni nanay bawat taon? Hindi 15 milyong piso lang siguro? 100 milyong piso. Iyon ay halos 130 milyong piso sa Korean won. Sinadya kong i-overstate ang halaga. Anong magagawa ng 9 milyong piso? Narinig ko ang paghit-hit ng hininga niya. At sigurado ka bang pumayag sina Marisa at Bianca na magbigay ng tig 3 milyong piso? Nagpatuloy ako sa pagdiin. Narinig ko na mahirap ang sitwasyon ng asawa ni Marisa ngayon. Si Kenneth naman, hindi maganda ang bulsa niya dahil bumili ng bagong kotse. Iyon kasi. Nauutal siya. Pangalawang bayaw, may advice ako sa iyo. Binaba ko ang boses ko. Ang kondo na natanggap mo, hindi pa naililipat ang pangalan, hindi ba? Mas mabuting bawiin mo na ngayon. Ibalik mo kay nanay at ipagbili niya. Sa ganoon, hindi ka gagastos ng pera at hindi ka tatawaging unfilial. Hindi pwede. Kondo iyon na binigay ni mama sa akin. Kung gayon, wala tayong magagawa. Bumuntong hininga ako. Pangalawang bayaw, pag-isipan mo. Pipiliin mo ba ang isang kondo na hindi pa sa iyo? O papayagan mong tawagin ng buong pamilya ang nanay mo bilang unfilial dahil pinabayaan mo siyang mamatay? Pinatay ko ang tawag. Gumaan ang pakiramdam ko. Pagkaraan ng 1 oras, tumawag din si Bianca, ang pangatlong bayaw. Pareho ang dahilan, pareho ang pagsubok. Pareho ang sagot ko. Si Marisa Ramos lang ang hindi tumawag. Matalino siyang tao. Alam niyang hindi ako makikipagkompromiso. Kinagabihan, sa wakas ay dumating si Junho. Pagod ang mukha niya. Mahal, mag-usap tayo ng maayos. Binuksan ko ang pinto at pinapasok siya. May dala siyang sobre at sa loob ay may durian, ang paborito ko. Pumayag si mama na bigyan ka ng isang kondo. Mahina niyang sinabi habang umuupo. Pero hindi kondo. Bahagi lang ng commercial lot sa pangalan ni nanay. Tinaasan ko siya ng kilay. Ang natitirang bahagi, ang kuya at ang pangalawang kuya ay tig-1 bahagi. Hindi siya makatingin sa mata ko. Sabi ni mama, malaki raw ang kita ng commercial lot kaya hindi pwedeng ibigay lahat sa iba. Iba. Inulit ko ang salita at tumawa. Kaya, iba pa rin ako. Nagbigay lang siya ng isang maliit na pain para magpatuloy ako sa pagtatrabaho na parang baka. Hindi! Nagmadali siya. Naintindihan na talaga ni mama ang pagkakamali niya. Pero wala raw siyang mukha na bawiin ang kondo na naibigay na niya. Kaya dapat ko lang tanggapin ang maliit na bahagi na ito. Tiningnan ko siya sa mata. Junho, huling tanong ko, sa tingin mo, patas ito? Matagal siyang natahimik. Sa wakas ay nagsalita siya. Mahal, pakiusap ko. Pwede ka bang umatras ng 1 hakbang? Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ni mama. Hindi ako pwedeng umatras. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Kung tatanggapin ko ang bahagi ng commercial lot ngayon, bukas,
Kapag nagkasakit ulit ang nanay mo at kailangan ng pera, ako ulit ang magbabayad. Dahil ang iba, wala namang pera na kasing laki ng akin. Hindi na yan mangyayari ulit. Pinayagan mo na mangyari yan sa loob ng 5 taon. Sa wakas ay sumigaw ako. Junho, sa loob ng 5 taon, sa tuwing kailangan ng pera ng pamilya, ako ang laging nagbibigay ng malaking halaga. Sabi ng 3 kuya mo, wala silang pera. Sabi ng mga bayaw, hindi sila nagtatrabaho. Dahil ako lang ang may kakayahan, ako lang ang dapat magbigay. Bakit? Napatanga siya. Tila hindi niya kailanman inisip ang problema na ito. Dahil mahal kita at gusto kong maging bahagi ng pamilyang ito. Kaya, kailangan kong maging full. Umiyak ako. Hindi sa lungkot, kundi sa galit. Ang pinakakatawa-tawa, kahit nag-ambag ako ng pera at pagsisikap, sa mata nila, iba pa rin ako. Isang tao na hindi karapat-dapat sa ₱1 milyong na kondo. Mahal, patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako. Sinubukan niya akong yakapin pero itinulak ko siya. Kung maaayos lang iyan sa salitang patawad, hindi na ako aabot dito. Pinunasan ko ang luha ko. Junho, 2 pagpipilian ang ibibigay ko sa iyo. Una, ibigay sa akin ni nanay ang kondo na ipinangako niya katulad ng sa ibang bayaw. 2, makipag-divorce tayo at kayo na ang mag-ayos sa sakit ng nanay mo. Hindi babawiin ni mama ang kondo. Kung gayon, ipagbili ninyo ang commercial lot. Matigas kong sinabi, kung ipagbibili ang ₱150 milyong na commercial lot, sobra pa iyan sa treatment. Ang matitirang pera, paghatian ng patas ng 4 na anak. Napakapatas, hindi ba? Pang-retirement yun ni mama. Kung gayon, ang pera ko, hindi pera? Tumawa ako nang wala sa loob. Junho, ako ba ang makakasama mo habang buhay o ang nanay mo? Kailangan mong pumili ngayon. Hinawakan niya ang ulo niya at sumigaw. Naawa ako sa lalaking ito, na minahal ko ng minsang panahon. Pero ngayon, alam ko na may mga tao na hindi worth ng pagmamahal. Kailangan ko ng oras para mag-isip, na mamaos ang boses niya. Walang oras. Tiningnan ko ang kalendaryo. Susunod na buwan na ang operasyon ni nanay. 2 linggo ang kailangan para sa rebooking ng package. 3 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Kung pagkatapos ng 3 araw, wala pa rin ang titulo, magpa-file ako ng divorce petition sa korte. Kalmado kong sinabi. At magpa-file din ako ng asset preservation petition. Alam mo na, sa kakayahan ko, kaya kong i-freeze ang lahat ng ari-arian ng pamilya De La Cruz hanggang matapos ang divorce proceedings. Nagulat siya at tumingin sa akin. Ariana Sanchez, paano ka naging ganyan kasama? Tinuruan ako ng nanay mo, ngumiti ako. Ang salitang, ang tao ay hindi pinatatawad ng langit at lupa kung hindi niya isasaalang-alang ang sarili niya ay itinuro sa akin ng pamilya De La Cruz. Umalis siya nang nanginginig. Isinara ko ang pinto at sumandal sa pader at sa wakas ay umiyak. Hindi dahil sa kanya, kundi para sa sarili ko na nagbigay ng 5 taon sa walang kabuluhang paglilingkod. Tumunog ang telepono. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Attorney Sanchez, si Attorney Cruz ito. Tapos na ang valuation ng conjugal assets na inutos ninyo. Sa paunang kalkulasyon, makukuha ninyo ang ₱180 milyong ng conjugal assets, kasama na ang ₱135 milyong na binayaran ninyo para sa treatment ng biyenan. Pwede tayong magsimula ng litigation anumang oras na magdesisyon kayo. Nagreply ako, maghintay po muna. 3 araw lang, 3 araw. Alinman sa makukuha ko ang nararapat sa akin, o tuluyan na akong aalis sa pamilya na ito na sumipsip ng dugo ko sa loob ng 5 taon. Dumilim ang gabi sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng siyudad ay maliwanag. Sa ilalim ng bawat ilaw, ang mga tao ay nagkakalkula, nagpupumilit at lumalaban para sa kanilang sariling interes. Ngayong gabi, sa wakas, naging isa na ako sa kanila. Naistorbo ako sa pagtulog ng ringtone ng telepono sa umaga ng 3 araw. Ang biyenan, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa noong nakaraang araw.
pero may halong taas pa rin. Rihanna, pinag-isipan ni Mama. Pamilya tayo. Hindi kailangang humantong sa ganito. Huminto siya. Babawiin ni Mama ang kondo na binigay niya sa panganay na bayaw at ililipat sa pangalan mo. Ayos ba ito? Umupo ako sa kama. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay mahina. Inay, sa tingin ba ninyo patas ito? Kung babawiin ninyo ang kondo na nasa kamay na ni Marisa, hindi ba siya magagalit sa inyo? Kung gayon, anong gusto mo? Nagmadali siya. Ayaw mo rin ang commercial lot. Ang gusto ko ay simple. Umayos ako ng upo. Una, magbigay kayo sa akin at sa 3 bayaw ng pantay na halaga ng ari-arian. Ikalawa, ang natitirang gastos sa paggamot ninyo, hahatiin ng patas ng 4 ninyong anak. Katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang mabigat na paghinga niya. Rihanna, gusto mo akong patayin? Nagsimula siyang umiyak. Wala namang pera sina Antonio at Benjo. Kung gayon, ipagbili ninyo ang bahay. Walang awa kong sinabi. Mayroon pa kayong mansyon at commercial lot sa pangalan ninyo. Kung ipagbibili ninyo ang isa, sapat na iyon sa treatment at may matitira pa sa retirement fund ninyo. Hindi pwede. Ang mansyon ay bahay namin ng tatay mo pagkatapos naming magretiro. Ang commercial lot ay pang-upa namin. Paano ko ibebenta? Agad siyang sumagot. Ito ang tunay na laman ng isip niya. Ayos lang na magbigay ng pera at pagsisikap ang manugang, pero ang sarili niyang retirement fund, hindi pwedeng mabawasan ng piso. Kung gayon, wala tayong paraan, sabi ko. Inay, pag-isipan ninyo, mas mahalaga ba ang pera o ang buhay? Kailangan ko nang umalis para magtrabaho. Ibaba ko na. Sandali. Tinawag niya ako. Pumunta ka sa bahay mamayang tanghali. Mag-usap tayo ng harapan. Gusto kong makita kung paano nila itutuloy ang drama na ito. Sa tanghali, dumating ako sa bahay ng biyenan sa oras. Ngayon, mas marami ang tao. Bukod sa pamilya De La Cruz, nandoon din ang mga magulang ng mga bayaw. Isang malaking lineup. Rihanna, dumating ka na. Napakabait ng biyenan ngayon. Halika, umupo ka sa silya na para sa pinuno. Ayos lang po. Dito na lang po ako uupo. Pinili ko ang upuan na pinakamalapit sa pinto. Ang mesa ay punong-puno ng pagkain, pero ang kapaligiran ay parang Last Supper. Tinawag ko kayong lahat ngayon para ayusin ang problema ng aming pamilya. Nagsimula ang biyenan sa isang pilit na pagod na boses. Alam kong nasaktan si Rihanna dahil pinili ko ang iba sa pagbibigay ng kondo. Inay, tama na po ang mga paunang salita. Sabihin ninyo na lang po ang solusyon. Pinutol ko ang salita niya. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang mga magulang ng mga bayaw ay nakatingin sa akin na parang isang halimaw. Iyon kasi. Umubo ang biyenan. Nagdesisyon ako na ilipat ang mansyon sa pangalan ni Junho. Sa ganoon, kayong mag-asawa ang titira doon. Pwede itong gamitin ni Junho bilang collateral o ipagbili para tustusan ang treatment ko. Paano? Ngumiti ako. Napakatalino ng kalkulasyon ninyo, inay. Kung ibibigay ninyo ang mansyon sa anak ninyo at pilitin ninyo akong magbayad, sa huli, mananatili sa pangalan ng anak ninyo ang ari-arian at wala akong makukuhang hati. Tingnan niyo ang sinasabi ng batang ito. Tumayo ang nanay ni Marisa at tinadyakan ang lamesa. Karangalan na magbigay ang isang matanda ng ari-arian. Obligasyon mo na magbigay ng pera. Paano mo matatakot ang isang matanda gamit ang sakit? May konsensya ka ba o wala? Tama po kayo, tita. Tumango ako. Kung gayon, karangalan ko na magbayad para sa treatment. Obligasyon ko ba na huwag magbayad? Saang posisyon ninyo ako sinisisi? Napatigil ang matandang babae. Tumayo din ang tatay ni Bianca. Miss Ariana Sanchez, narinig ko na. Executive ka sa isang malaking kumpanya. Hindi maliit ang suweldo mo. Hindi ka ba natatakot na mapintasan sa labas kung may kakayahan ka, pero hindi ka tumutulong sa biyenan mo na may sakit? Kung gayon, ang anak ninyo binigyan ng 50 milyong piso na kondo.
pero hindi nagbayad ni piso para sa treatment. Hindi ba kayo natatakot na mapintasan sa labas? Tanong ko. O sa tingin ninyo, ang manugang ay dapat magsakripisyo ng walang kondisyon at ang anak at manugang ay dapat lang umupo at makakuha ng benepisyo? Naging gulo ang sala. Tama na, biglang sumigaw si Don Ricardo, ang biyanan. Tumingin siya sa biyanan. Vera, linawin natin ngayon. Tratuhin mo ng patas ang 4 mong anak at manugang o huwag mong ituloy ang treatment mo. Hindi ko kayang tingnan ang kahihiyan na ito. Mahal, namutla ang mukha ng biyenan. Tama si tatay. Sa wakas ay nagsalita si Antonio, ang panganay na bayaw na tahimik lang kanina. Nanay, nagkamali ka sa isyong ito. Alam naming lahat kung gaano ka nagsakripisyo si Rihanna para sa pamilya. Hindi mo dapat saktan ang damdamin niya ng ganito. Nagulat ako at tumingin sa kanya. Nagiging mas interesante ang drama na ito. Kuya, anong sinasabi mo? Nagalit si Kenneth. Gusto mo bang bawiin ang kondo na naibigay na? Kung gayon, anong gagawin mo? Tiningnan siya ng panganay na bayaw. Hindi mo gagawin ang treatment ni Mama? Ipagbili na lang ang commercial lot. Sumingit si Karen. Kung ipagbibili ang commercial lot, mawawalan si Mama ng kita. Paano ang retirement niya? Tama. Sumang-ayon si Bianca. At bakit kami ang kailangang magsakripisyo ng kondo? Kusang loob na binigay ni Mama yan. Ang eksena ay tuluyan ng hindi na kontrolado. Nag-aaway ang mga bayaw sa kanilang mga asawa para ipagtanggol ang kanilang kondo. Ang kanilang mga magulang ay nakikialam din sa away at sinisiraan ang isa't isa bilang unfilial. Tiningnan ko ang gulo na ito ng walang emosyon. Ito ang kalikasan ng tao. Kapag malaki ang interes, ang pamilya at filial piety ay nagkakawatak-watak. Tama na! Biglang tumayo si Junho. Ang boses niya ay namamaos. Ako ang magbabayad ng pera. Ako ang magbabayad para sa treatment ni Mama. Kontento na kayo. Lahat ay natigilan. Junho, anong pera mo? Hinawakan ng biyena ng kamay niya. Ipinagbili ko ang mga stock ng kumpanya. Ngumiti siya ng mapait. Sa loob ng ilang taon, umasa ako kay Rihanna. Ako ay isang walang kwentang lalaki. Ngayon, nagkasakit si Mama at pinagdusa ko pa ang asawa ko. Anong klase akong lalaki? Lumingon siya sa akin. Namumula ang mata niya. Mahal, patawarin mo ako. Ako ang magbabayad. Ako ang bibili ng kondo para sa iyo. Umalis na tayo at lumayo sa mga taong ito. Tiningnan ko ang lalaking ito na minahal ko sa loob ng 7 taon. Ang puso ko ay komplikado. Bakit hindi niya ginawa ito noon? Junho, hindi mo dapat ipagbili ang stock. Nagmadali ang biyenan. Iyon ang iniwan ng tatay ko sa akin. Kung gayon, anong gusto mong gawin ko? Sumigaw si Junho. Palayasin ang asawa ko o panuorin ko ang pagkamatay mo? Biglang tumunog ang telepono ko. Si Miss Kim. Attorney Sanchez, nag-imbestiga ako. May 150 milyong piso pa na savings sa US medical account ng biyenan. Sapat na iyon para sa standard treatment sa loob ng 3 taon. Tumigas ang mukha ko. Ano? Ulitin mo? Opo. May reserve fund siya sa lahat ng oras. Mahalang personalized package pero hindi ito essential. Sapat na ang pera sa account para sa standard treatment. Pinatay ko ang tawag at humarap sa biyenan. Tila may naramdaman siya dahil nanginginig ang tingin niya. Inay, dahan-dahan akong tumayo. May 250 milyong piso sa US medical account ninyo, hindi ba? Katahimikan. Ano? 150 milyong piso? Tiningnan ako ni Junho nang nakatitig, pagkatapos ay sa nanay niya. Mama, may sapat na pera kayo sa account para sa treatment, pero pinilit niyo pa rin akong magbayad? At ang 35 milyong piso na binayaran ko sa loob ng 5 taon, wala kayong balak ibalik, tama? Ako, hindi ko alam ang sinasabi mo, nataranta ang biyenan. Gusto ba ninyong iprint ko ang bank statement? Kinuha ko ang telepono ko. O, tawagan ko si Dr. Richardson at tanungin ng direkta. Rihanna! Sumigaw siya. Hindi ko sinasadya. Iniwan ko lang. Yun bilang emergency fund. Emergency fund. Tumawa ako.
Gusto ko nang umiyak. Kaya, ang pera ko, hindi pera? At ako ang dapat maging ATM ninyo? Ariana Sanchez, hindi ka ba kontento? Sinubukan ni Kenneth na itadyak ulit ang lamesa. Ako ang sobra. Humarap ako sa kanya. May 150 milyong piso sa account ng nanay mo. Sapat na pera para sa sarili niyang treatment. Pero hindi siya nagsalita at pinanood lang ako habang nagbabayad ako at nagsanla ng kondo. Sino ang sobra habang nagsakripisyo ako na parang tanga, pati ang mga bayaw ay nagulat. Mama, totoo ba yan? Nanginginig ang boses ni Marisa. Napaupo ang biyenan sa sofa, hindi makapagsalita. Kaya pinunasan ko ang luha ko at tiningnan ang mga tao sa silid na ito. Sa simula pa lang, hindi pera ang kailangan ni nanay. Hindi rin kondo ang kailangan ko. Gusto lang niyang subukan kung sino ang mas hihingi ng mas marami. Sa loob ng ilang taon, nagkunwari siyang may sakit at mahina at pinaikot niya ang buong pamilya. Hindi nagbayad ang 3 anak at manugang, kaya nagtanim siya ng galit at hindi sila binigyan ng kondo. Ako, nagbigay ng pera at pagsisikap, kaya tinuring niya akong fool at nagdamot siya ng kahit isang kondo. Kinuha ko ang bag ko at naglakad patungo sa pinto. Junho, hindi ako lumingon. Ang pera sa account ng nanay mo ay sapat na para mabuhay siya ng 10 taon pa. Ang 35 milyong piso ko, ibabalik ko sa pamamagitan ng legal na proseso at ang divorce agreement, pinirmahan ko na. Pwede kang pumirma anumang oras. Mahal, huwag. Sinundan niya ako. Huwag mo akong hawakan. Binalibag ko ang kamay niya. Mula ngayon iba na tayo. Lumabas ako ng mansyon. Nakakasilaw ang sikat ng araw. Ngayon, tuluyan na itong tapos. Ang 7 taon ng aking kabataan, 5 taon ng aking kasal at 35 milyong piso na aral ay hinding-hindi ko malilimutan. Bumalik ako sa munting kondo na binili ng mga magulang ko bago ako ikasal. 60 square meters, maaraw. 5 taon na ang nakalipas, muntik ko nang ipagbili ang bahay na ito para sa treatment ng biyenan. Nakakatuwa. Pagkatapos kong mag-ayos, tumunog ang doorbell. Si Junho. Nakatayo siya sa labas ng pinto. Balbas sarado at may dugo ang mata. Pwede ba akong pumasok? Namamaos ang boses niya. Umurong ako at pinapasok siya. Tiningnan niya ang maliit na espasyo at ngumiti ng mapait. Mas mabuting bumalik ka sa bahay namin kaysa tumira rito. Hindi yun ang bahay ko. Binigyan ko siya ng tubig. Sabihin mo lang ang kailangan mo. Kinuha niya ang sobre mula sa bag niya. Ito ang statement ng medical account ni Mama. Nagpaimbestiga ako. May 150 milyong piso talaga. Tiningnan ko ang mga pahina. Ang pinakamatandang deposit ay 1 buwan pagkatapos ma-diagnose ang biyenan. Sinungaling siya sa aming lahat mula sa simula. Hinawakan ni Junho ang ulo niya. Namamaga ang lalamunan niya. Sabi ng doktor, seryoso ang sakit ni Mama pero 30% ang survival rate sa loob ng 5 taon. Pero sinadya niyang sabihin na mas seryoso ang sakit para maniwala kaming lahat na malapit na siyang mamatay. At, kalmado kong tanong, nakahingi siya ng pera, nakahingi ng atensyon, nakakuha ng pagtuon mula sa lahat. Ngumiti siya ng mapait. Hindi inalagaan ng mabuti si Mama nina Antonio, Benjo at Kenneth, kaya kinamuhian niya sila. Ikaw, iba ka. Nagbigay ka ng pera at pagsisikap. Kaya minamaliit ka ni Mama. Ang 3 kondo ay ang huling paghihiganti niya. Nagbigay siya sa 3 unfilial na anak at manugang at naghiganti sa akin na napakahusay na parang tanga. Tumango si Junho. Namumula ang mata niya. Mahal, hindi ko talaga alam. Hindi ko inasahan na ganito kasama si Mama. Ngayon, alam mo na. Inilapag ko ang dokumento. Anong gagawin mo? Ngap-ngap ang bibig niya, pero walang salitang lumabas. Hindi ka pa pumipirma. Sabi ko, tumutukoy sa divorce agreement. Ayoko makipag-divorce. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahal, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago talaga ako. Promise. Paano ka magbabago?
Kinuha ko ang kamay ko. Maaari mo bang pilitin ang nanay mo na ibalik ang pera o ibalik ang oras para kumampi ka sa akin sa tuwing inaapi ako ng nanay mo? Katahimikan. Junho, binigyan kita ng 5 taon. Naglakad ako patungo sa bintana, 5 taon, 1,825 araw. Naghintay ako araw-araw na sana ay magsalita ka at sabihing, Mama, nahihirapan si Rihanna. Tama na. Hindi ko sinasadya. Siyempre, nanay ko siya. Nag-alaga siya sa akin. Akala ko, mahirap lang ang sitwasyon niya. Kung gayon, lumingon ako sa kanya. Ang mga magulang ko, madali ba silang mag-alaga sa akin? Ang pagpapalaki sa akin, pagpapaaral, at pagpapatrabaho sa akin ay hindi para ako magtrabaho ng parang baka sa pamilya mo. Napatanga siya. Nanginginig ang labi niya. Umalis ka na. Tinuro ko ang pinto. Ang divorce agreement ay pinirmahan na. Ang asset division ay inutos ko na sa abogado. Makukuha ko ang bahagi ko ng walang kulang. Lalo na ang 35 milyong piso. Malinaw kong sinabi, iyon ay pre-marital asset ko, kaya may karapatan akong bawiin. Umalis siya nang nanginginig. Nang sumara ang pinto, sumandal ako sa dingding at sa wakas ay umiyak. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko na nagpakatanga sa loob ng 5 taon. Tumunog ang telepono. Si Marisa, ang panganay na bayaw, pinunasan ko ang luha ko at sinagot ang tawag. Rihanna, pwede ba tayong mag-usap? Tayong dalawa lang. Namamaos ang boses niya. Anong pag-uusapan natin sa telepono? Hindi ko masabi sa telepono. Huminto siya. Tungkol sa pera ni nanay sa account. Pagkaraan ng 30 minuto, nagkita kami sa isang coffee shop. Si Marisa ay tila tumanda ng ilang taon. Hindi kayang itago ng makeup ang dark circles sa ilalim ng mata niya. Rihanna, patawarin mo ako. Ang kanyang unang salita ay nagpatigil sa akin. Bakit ka humihingi ng tawad? Alam namin ni Karen at Bianca ang tungkol sa pera sa account ni nanay mula pa sa simula. Hindi siya makatingin sa mata ko. Lihim na sinabi sa amin ni Mama. Sinabi niyang huwag naming sasabihin sa iyo. Sabi niya, kung malalaman mo na kaya niyang magpagamot ng walang tulong, hindi ka magiging masigasig. Mahigpit kong hinawakan ang coffee cup. Namutla ang buko-buko ko. Kaya, pinanood ninyo si nanay habang niloloko niya ako. Pinanood ninyo ako habang nagsanla ako ng kondo at nanghihiram ng pera sa kung saan-saan. Hindi namin inasahan na gagastos ka ng ganoong kalaking pera, lalong humina ang boses niya. Sabi ni Mama, mataas ang suweldo mo, kaya walang problema kung gumastos ka ng kaunting pera. Walang problema? Tumawa ako at umiyak. Alam ba ninyo kung paano ko inipon ang 35 milyong piso na yon? Nag-ipon ako ng husto. Hindi ako bumili ng branded items at hindi ako nag-travel sa ibang bansa. Ni hindi ako naglakas loob magkaanak dahil sa takot sa gastos. Pero sa tingin ninyo, walang problema kung gumastos ako ng kaunting pera. Patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako. Umiyak siya. Naloko rin ako ni Mama. Sabi niya, kung gumaling siya, ibibigay niya ang kondo sa amin. Pagpapayamanin niya kami. Naging baliw ako. Kung gayon, ngayon, malamig kong tanong, ngayon na alam mo na may sapat na pera si nanay para sa treatment, ibibigay pa rin ba niya ang kondo sa inyo? Napatanga siya. Hindi, sagot ko para sa kanya. Gagamitin niya ang pera na yan para panatilihin kayong nakatali, para maging masunurin kayo hanggang mamatay siya. At ang kondo, walang nakakaalam kung ano ang isusulat niya sa last will niya bago siya mamatay. Nanlumo ang mukha ni Marisa. Rihanna, anong gagawin ko ngayon? Hinawakan niya ang kamay ko. Malapit nang bumagsak ang kumpanya ng asawa ko. Gagamitin ko sana ang kondo para sa emergency. Kung hindi ibibigay ni nanay, tapos na kami. Iyon ay problema mo. Kinuha ko ang kamay ko. 5 taon na ang nakalipas, nang makita mo akong nag-iipon ng pera, sinubukan mo bang tulungan ako kahit minsan? Wala siyang masabi. Marisa, nagkita tayo para sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Tiningnan ko siya sa mata.
idedemanda ko ang biyenan mo para bawiin ang 35 milyong piso. Kung hindi niya ibibigay, magpa-file ako ng forced execution at ipa-auction ang ari-arian niya. Kung gayon, hindi ka makakakuha ng kondo at baka wala ka ring makuha. Kailangan ba talagang humantong sa ganito? Masyadong masama? Ngumiti ako. Kumpara sa ginawa ninyo sa akin, anong masama rito? Tumayo ako. Isang advice. Kausapin mo na ang asawa mo at ang dalawa mong bayaw para humanap ng paraan para ipagtanggol ang inyong ari-arian. Kung hindi, pagdating ng liham ng abogado ko, wala na talaga kayong matitira. Paglabas ko ng coffee shop, nakakasilaw ang sikat ng araw. Nag-vibrate ulit ang telepono ko. Mensahe mula kay Junho. Mahal, na ospital si Mama. Sabi ng doktor, sobrang taas ng presyon ng dugo niya dahil sa galit. Pwede ka bang pumunta at tingnan siya? Nag-reply ako, sabihin mo sa 3 mabubuting manugang na nakakuha ng kondo na pumunta. At pagkatapos, ni-block ko ang lahat ng numero ni Junho at ng buong pamilya De La Cruz. Oras na para magsimula ng bagong buhay. Tinawagan ko ang abogado ko. Attorney Cruz, handa na ba ang mga documents para sa case? Kailangang i-file ito bago matapos ang buwang ito. Pagkaraan ng 3 araw, sabay-sabay na ipinadala ang liham ng abogado sa pamilya De La Cruz. Demandahan laban sa biyenan, si Vera De La Cruz, para sa pagbabalik ng 35 milyong piso at interes. Demandahan laban kay Junho De La Cruz para sa diborsyo at hati sa conjugal assets. Demandahan laban sa 3 bayaw at kanilang asawa para sa nullification of deed of donation ng mga kondo dahil sa malicious donation para makatakas sa utang. Nagkagulo ang pamilya De La Cruz. Si Junho ang unang tumawag sa akin gamit ang office phone. Ariana Sanchez, kailangan mo ba talagang gawin ito? Na-ospital na si Mama, tapos nagdemanda ka pa. Masama? Kalmado akong sumagot na parang nagkukuwento ng panahon. Bakit hindi mo inisip na masama noong ginamit ng nanay mo ang sakit niya para kumuha ng pera? Bakit hindi mo inisip na masama noong nagkasabwat ang buong pamilya para lokohin ako? Hindi kita niloko, pero wala kang ginawa. Pinutol ko ang salita niya. Alam mo na may pera si nanay. Alam mo na alam ng mga bayaw, pero hindi ka nagsalita. Mas masama pa iyan kaysa sa panloloko. Mabigat na paghingalang ang natira sa kabilang linya. At may isa pa akong sasabihin sa iyo. Nagpatuloy ako. Ang 150 milyong piso sa account ng nanay mo ay conjugal asset. Kung magdemanda ang tatay mo para bawiin, legal na posible iyan. Mas mabuting kumbinsihin mo ang nanay mo na magbayad agad. Kung hindi, baka hindi nila kayang protektahan kahit ang pera na iyon sa korte. Ikaw, nananakot ka ba? Payo lang iyan. Pinatay ko ang tawag. Sa sumunod na sandali, tumawag si Kenneth. Nagmura siya. Ariana Sanchez, ikaw na masamang babae. Sino ka para idemanda kami? Kusang loob na ibinigay ni Mama ang kondo. Anong kinalaman mo riyan? Ako ang kreditor ng nanay mo. Dahan-dahan kong sinabi. Ayon sa Article 74 of the Contract Law, kung ilipat ng debtor ang ari-arian sa isang hindi makatwirang presyo at nakapinsala sa kreditor, pwedeng mag-apela ang kreditor sa korte para kanselahin ang transaksyon. Ibig sabihin, ang pagbibigay ng nanay mo sa iyo ng 13 milyong piso na kondo habang hindi niya binabayaran ang 13 bilyong piso na utang ko ay pwedeng kanselahin. Huwag mo akong takutin sa batas. Hindi papanigan ng korte ang panig mo. Kung gayon, malalaman natin. Ngumiti ako. Kung hindi ninyo maibabalik ang kondo at wala kayong pera, ang kotse na iyon ay pwedeng i-forced execute ng korte. Tingnan natin kung maglakas loob akong gawin iyan. Pinatay ko ang tawag. Buong araw, naghalinhinan ang mga kamag-anak ng pamilya De La Cruz sa pagtawag. May nagmamakaawa, may nagbabanta, may umiiyak. Wala akong sinagot. Kinagabihan, nag-report sa akin si Miss Kim, Attorney Sanchez, na discharge na sa ospital ang biyenan. Pero nag-away sina Enger, Junho,
at ang mga bayaw sa harap ng mansyon. Bakit? Sinubukan daw ng biyenan na bawiin ang 3 kondo. Pero nagmatigas ang mga bayaw. Sabi nila, hindi nila ibabalik hanggat hindi nyo binabawi ang demanda. Tumawa ako. Walang katapusang away. At saka, binaba ni Miss Kim ang boses niya. Ang pangalawang kapatid ni Engar, Junho, si Mr. Benjo, ay pumunta sa opisina kanina. Pero hinarangan ko, sabi niya. May mahalaga siyang sasabihin tungkol sa tunay na pinagmulan ng pera ng biyenan. Tunay na pinagmulan, sumimangot ako. Sabi niya, hindi raw pera ng biyenan, ang pera na yon. May problema raw. Sabihin mo, pumunta siya sa opisina ko bukas ng 10:00 ng umaga. 10:00 ng umaga, kinabukasan. Si Mr. Benjo de la Cruz, ang pangalawang kapatid ni Junho, ay lumitaw sa opisina ko. Iba sa dati niyang aroganteng hitsura, ngayon ay nanlulumo siya at malalim ang dark circles sa mata. Rihanna, mag-usap tayong dalawa lang. Tiningnan niya ang assistant ko. Pinalabas ko si Miss Kim at isinara ang pinto. Pangalawang bayaw. Anong pag-uusapan natin? Kiniskis niya ang kanyang kamay at nagatubili. Alam ko na nagkamali sa iyo si Mama. Humihingi rin kami ng tawad sa iyo. Pero hindi dapat humantong sa korte ang isyong ito. Bakit? Kasi kinagat niya ang labi niya. Hindi pera ni Mama ang 150 milyong piso na yon. Pera yon ng kumpanya ni Tatay. Nahulog ang ballpen sa kamay ko. Ano? Nagkaproblema ang kumpanya ni Tatay. 3 taon na ang nakalipas. Nagbayad sila ng malaking halaga dahil sa defective products na na-deliver. May hole sa bookkeeping. Hindi siya makatingin sa akin. Ginamit ni Mama ang treatment bilang dahilan para kunin ang pera ng kumpanya. Sabi niya, emergency fund yon. Pero hindi niya na binalik. Kaya ang 150 milyong piso ay black money? Hindi naman ganoon. Nagpapawis siya. Hiniram lang. Plano niyang ibalik kapag bumuti ang sitwasyon ng kumpanya pero wala nang pagkakataon. Pangalawang bayaw. Sumandal ako sa likod ng upuan. Ang pagpunta mo rito ay para sabihin sa akin na bawiin ko ang demanda. Oo. Kung hindi ka magdedemanda, may balak siyang ibalik sa iyo ang isa sa 3 kondo. Desperado niyang sinabi. Rihanna, pamilya tayo. Bakit kailangan mong gawin ito? Kung gayon, hindi mo ba naisip na kung hindi ako magdedemanda at mabunyag ang isyong ito, makukulong ang tatay mo at si nanay mo ay makukulong din ng hindi bababa sa 3 taon dahil sa embezzlement? Namutla ang mukha niya. Bukod pa riyan, kung babawiin ko ang demanda at mabunyag ang isyong ito, pwedeng maging accomplice ako sa crime. Tumayo ako. Tiningnan ko siya. Pangalawang bayaw. Kung gusto ninyong mamatay, huwag ninyo akong idamay. Kung gayon, anong gagawin namin? Halos sumigaw siya. Ang kumpanya ay buhay ni Tatay. Kung malalaman ito, tapos na ang kumpanya. Iyon ay problema ninyo. Pinindot ko ang intercom. Miss Kim, ihatid mo ang bisita. Matagal akong umupo sa upuan pagkatapos umalis ni Mr. Benjo. Nag-iisip, alam kong may problema sa pinagmulan ng pera, pero hindi ko inasahan na ganito kaseryoso. Embezzlement? 150 milyong piso. Pwedeng humantong sa mahigit 10 taon na pagkakakulong. Tumunog ang telepono ko. Hindi kilalang numero. Sinagot ko, Miss Ariana Sanchez? Si Don Ricardo, ang biyanan. Tay, walang malay kong tinawag siya, pero agad kong binawi. Mr. De La Cruz. Pumunta sa iyo si Benjo, hindi ba? Ang boses niya ay matanda at pagod. Nagsalita na siya, mahabang katahimikan. Napakahaba na akala ko ibinaba na niya. Rihanna, humihingi ng tawad si Tatay. Nagsimula siyang umiyak. Alam kong ginawa ni Vera yon, pero hindi ko siya napigilan. Kailangan ko kasi ang pera para sa kumpanya. Ako ay isang duwag at hindi tao. Kaya pinayagan ninyo ang asawa ninyo na gumawa ng fraud para bayaran ang utang ng kumpanya. Sobrang nakakabaliw ang sitwasyon na ito. At ako, ninakawan ako ng pera at tinuring akong tanga sa loob ng 5 taon. Babayaran ko ang pera mo.
pati ang interes. Nagmadali siyang sinabi, kung babawiin mo ang demanda, anong pera ang gagamitin ninyo? Tanong ko. Sabi ninyo, may hole ang kumpanya, ipinagbili ko ang kumpanya. Namamaos ang boses niya. Nakahanap na ako ng bibili. Halos 0.2 bilyong piso. Babayaran ko agad ang 35 milyong piso mo. At babayaran ko rin ang 150 milyong piso sa account ni Vera. Rihanna, nakikiusap si tatay. Huwag mong palakihin ang isyong ito. Kung mabunyag ito, makukulong si Vera at babagsak ang kumpanya. Maaapektuhan din si Junho. Kung gayon ako, tanong ko sa mahinang boses, sino ang magbabayad sa 5 taon ko? Babayaran ko ng doble ang pera mo. Hindi tungkol sa pera, pinutol ko ang salita niya. 5 taon ko, tiwala ko, ang kasal ko. Paano mo babayaran iyan? Narinig ko ang pigil na iyak sa kabilang linya. Mr. De La Cruz, sabi ko, pwedeng bawiin ko ang demanda. Pero may ilang kondisyon. Una, ibalik mo sa akin ang 35 milyong piso ko at ang interes sa loob ng 3 araw. Kalkulahin ang interes sa 4 na beses ng bank loan rate. Ikalawa, hihingi ng tawad ang asawa mo sa akin sa harap ng buong pamilya at aaminin niya na niloko niya ako. Ikatlo, walang sino man sa pamilya, De La Cruz, ang makikialam sa divorce process namin ni Junho. Sige, gagawin ko lahat. Nakahinga siya ng maluwag. At ikaapat, malinaw kong sinabi, mula ngayon, ako at ang pamilya De La Cruz ay tuluyan ng iba. Anumang mangyari sa inyo, wala na akong kinalaman. Pinatay ko ang tawag at naglakad patungo sa bintana. Ang mga kotse sa syudad ay dumadaloy pa rin. Walang nakakaalam na ang sikreto ng isang pamilya ay nabunyag dahil sa akin. Masakit at malupit, pero kung hindi pipigain ang nana, hindi gagaling ang sugat. Nag-vibrate ang telepono ko. Nag-text si Junho gamit ang bagong numero. Mahal, narinig ko na kay tatay. Patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako. Babayaran ko ang pera. Pipirmahan ko ang divorce agreement. Mahal, ang utang ko sa iyo sa buhay na ito, babayaran ko sa susunod na buhay. Hindi ako nag-reply. Pagkaraan ng 3 araw. Ang 1.2 bilyong piso na pinagbentahan ng kumpanya ni Don Ricardo ay na-deposit. Sa account ko, na-deposit ang 42 milyong piso kasama ang interes at principal. Sabi ng abogado, mas malaki iyon kaysa sa makukuha ko sa korte. Sinubukan ng pamilya De La Cruz na bumili ng kapayapaan. Gamit ang pera, kinabukasan, nakatanggap ako ng notification mula sa real estate agency na ang 3 kondo sa pangalan ng biyenan ay inilagay sa merkado 10% na mas mababa sa market value. Sinubukan nilang ibenta ng mabilis. Sabi ni Miss Kim, Attorney Sanchez, napakabilis ng aksyon nila ngayon. Hindi pwedeng mabagal. Kinalkal ko ang mga dokumento. Kung mabunyag ang embezzlement, makukulong si Don Ricardo ng ilang taon at kukumpiskahin ang kumpanya. Kung ibebenta nila ang bahay at kumpanya ngayon para bayaran ang utang, pwedeng ituring itong voluntary surrender at makakuha sila ng probation. Kung gayon, ang biyenan? Ngumiti ako. Ang pinakakinatatakutan niya ngayon ay baka magbago ang isip ko at ituloy ang demanda. Ang fraud at estafa ay malaking halaga. Hindi rin siya makakaligtas. Hindi pa ako tapos magsalita. Tumawag ang front desk. Attorney Sanchez, dumating po ang biyenan ninyo. Gusto po kayong makita sa lobby. Papasukin mo. Pagkaraan ng 5 minuto, lumitaw si Vera De La Cruz sa harap ng pinto ng opisina ko. Iba siya sa jewel-clad na lady, 1 buwan na ang nakalipas. Ngayon, nakasuot siya ng ordinaryong damit na cotton, puti ang buhok, at malalim ang mga kulubot sa paligid ng mata. Rihanna. Tumayo siya sa pinto, hindi makapasok. Pasok po. Pinalabas ko si Miss Kim at isinara ang pinto. Nanginginig siyang pumasok at umupo sa upuan sa harap ko. Mahigpit niyang pinagsama ang 2 kamay sa tuhod.
Ang posisyong ito ay nakita ko nang hindi mabilang sa tabi ng kama niya. Noong panahong iyon, siya ang pasyente at ako ang caregiver. Ngayon, nagpalit ang mga papel. Natanggap mo na ba ang pera? Mahina niyang tanong. Opo. Tiningnan ko siya. Pumunta ba kayo rito para sabihin iyan sa akin? Hindi. Ikinulong niya ang mga daliri. Pumunta ako para humingi ng tawad. Rihanna, talagang patawarin mo ako anak. Umiyak siya. Hindi ko alam kung totoo iyon o hindi. Naging baliw ako. Hindi ako tao. Inalagaan mo ako sa loob ng ilang taon. Tapos nagawa ko sa iyo ito. Sabihin ninyo lang ang kailangan ninyo. Pinigilan ko ang acting niya. Napatanga siya sandali. Tila hindi niya inasahan ang pagiging diretsahan ko. Ang 3 kondo ay ilalagay na sa benta. Ang perang mabebenta, ibibigay ni Junho sa iyo ang bahagi mo. Wala siyang direksyon sa pagsasalita. At ang tatay mo, si Carding, ay ipinagbili na ang kumpanya at binayaran ang whole. Kaya, sumandal ako sa likod ng upuan. Dahil dito, kailangan ko na kayong patawarin. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Mas malakas siyang umiyak. Pero Rihanna, alang-alang kay Junho. Alang-alang sa pagiging biyenan mo sa loob ng ilang taon, pwede mo ba akong huwag idemanda? Matanda na ako. Hindi ko kaya ang kulungan. Hindi ba ninyo naisip ito noong niloko ninyo ako para kumuha ng pera? Tanong ko. Hindi ba ninyo naisip kung gaano ako nahirapan habang nagsanla ako ng kondo at nanghihiram ng pera? Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Halos dumulas siya mula sa upuan. Pwede ba akong lumuhod sa iyo? Huwag po. Malamig kong sinabi. Kung luluhod kayo diyan, paano ko po kayo matatanggap? Kung sakaling ma-stroke pa kayo sa galit, ako na naman ang tatawaging unfilial. Napatigil siya. Hindi makaluhod, hindi makatayo. Narinig ko na ang apology ninyo, tumayo ako. Pero ako ang magdedesisyon kung patatawarin ko kayo o hindi. Lumabas na po kayo. Rihanna. Tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay nagmamakaawa, pagkatapos ay naghihinakit at bumalik sa pagmamakaawa. Sa wakas, nanginginig siyang tumayo at umalis ng walang lakas. Tumayo ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Ang isang maliit na anino ay sumubok na kumuha ng taxi. Nang bumusina ang driver, dahil sa mabagal niyang kilos, nagulat siya at nagmadali siyang sumakay sa kotse. 5 taon na ang nakalipas, ganyan din siya. Sa harap ng ospital sa Amerika, sinigawan siya ng taxi driver dahil hindi siya nakakaintindi ng wika at nagtago siya sa likod ko. Noong panahong iyon, naawa ako sa kanya. Ngayon, nakakaawa lang siya. Tumunog ang telepono ko. Si Junho. Nag-atubili ako sandali at sinagot ang tawag. Pumunta sa iyo si Mama, hindi ba? Namamaos ang boses niya. Kakaalis lang. Hindi kanya binalaan. Sino ang kaya niyang balaan ngayon? Mahabang katahimikan. Ang kumpanya ni tatay, formal nang nailipat ang pangalan ngayon. Binaba nang bumili ang presyo, 1.1 bilyong piso ang pinagbentahan. Bumuntong hininga siya. Naibayad na ang utang, kasama na ang pera sa bahay. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Ngumiti siya ng mapait. Aalis ako at magsisimula ulit sa ibang syudad. Tutal, wasak na rin ang pamilyang ito. Naalala ko noong 7 taon na ang nakalipas, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Mahal, bubuo ako ng pamilya para sa iyo. Ngayon, wasak na ang pamilya, Rihanna. Bigla siyang nagsalita. Namumula ang mata niya. Pwede ba tayong magkita ulit? Sa huling pagkakataon, gusto kong tumanggi. Pero sa hindi malamang dahilan sinabi kong, sige, nagkita kami sa coffee shop na madalas naming puntahan. Dumating siya bago ako. Payat siya, malalim ang mga mata niya. Ang suit niya ay kulubot, walang necktie. Umupo ka. Inabot ko sa kanya ang menu. Hindi siya tumingin sa menu. Tiningnan lang niya ako. Mas gumanda ang mukha mo. Wala na akong kailangang asikasuhin o paggalitan, kaya siyempre gumanda. Uminom ako ng kape. Patawarin mo ako. Sabi niya. Ang salitang patawad,
na ito ay dapat mong sinabi 5 taon na ang nakalipas. Hindi ba huli na? Huli na, yumuko siya. Pero kung hindi ko sasabihin, mananatiling tinik iyon sa dibdib ko habang buhay. Anong gagawin mo sa isyu ni nanay mo? Binayaran na ni tatay ang utang at kinuha na si mama sa probinsiya. Naniniwala siya na kapag malayo sa paningin, malayo sa isip, hinimas niya ang sentido niya. Ang 3 kuya, hindi na sila kumokontak kay mama dahil sa pera. Hindi ko rin alam kung paano ko titingnan si mama, galit ako. Pero mas galit ako sa sarili ko kung kumilos lang sana ako ng mas maaga. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Wala akong sinabi, tama siya. Pinirmahan ko ang divorce agreement. Kinuha niya ang dokumento mula sa bag niya at inilagay sa harap ko. Sa pangalan mo ang kondo. Nagtira lang ako ng kaunting pera para magsimula ulit sa ibang lugar. Sa iyo na ang natira. Tiningnan ko ang dokumento. Halos wala na siyang tinira para sa sarili niya. Hindi na kailangan ibinalik ko ang dokumento. Kukunin ko lang ang bahagi ko. Hindi ko kukunin ang hindi sa akin. Ito ang bahagi mo. Ibinalik niya. Mahal, ito na siguro ang tanging bagay na kaya kong gawin para sa iyo sa buhay na ito. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minahal ko sa loob ng 7 taon at kinamuhian sa loob ng 5 taon. Bigla, ang galit ay lumabo. Hindi pagpapatawad, kundi pagiging ayos na lang. Magpakabuti ka rin, sabi ko. Ikaw rin. Namula ang mata niya. Humanap ka ng tao na magmamahal sa iyo ng mas husto, hindi katulad ko. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Lumingon siya at tiningnan ako ulit. At umalis siya. Naiwan akong nakaupo at inubos ang kape ko. Mapait, pero matamis ang dulo. Paglabas ko ng coffee shop, maganda ang sikat ng araw. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Miss Kim. Attorney Sanchez, dumating po si Junho de la Cruz sa opisina kanina at nag-iwan ng isang kahon. Sabi niya, item daw iyon na ipinagkatiwala ninyo sa kanya noon. Nag-reply ako, itapon mo, at ni-block ko ulit ang lahat ng kontak ni Junho. Ngayon, tuluyan na itong paalam. Bumalik ako sa kondo ko, nagtimpla ng tsaa at umupo sa balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw. Nag-vibrate ulit ang telepono ko. Ngayon, si Mama. Rihanna, narinig ko ang tungkol sa pamilya. De la Cruz, naawa ako sa iyo. Tapos na, Ma. Tapos na ba talaga? Tanong niya. Anak ko, alam ko kung gaano ka nahihirapan. Mama, pagod na po ako. Bakit napakahirap magmahal at magtiwala sa isang tao? Kasi ang mga tao ay nagbabago, sabi ni Mama. Pero Rihanna, tandaan mo, anuman ang mangyari, nandito kami ni Tatay. Umuwi ka anumang oras na mahirapan ka. Pinunasan ko ang luha ko. Mama, gusto kong kumain ng pork ribs na niluluto ninyo. Sige, lulutuin ko iyon bukas. Tumawa siya. Tama, ang anak ng tita mo ay bumalik mula sa ibang bansa. Doktor daw. Gusto mo siyang makita? Mama, umiyak ako at tumawa. Kaka-divorce ko lang. Ay, oo. Sige. Hindi ko nababanggitin. Tumawa siya. Sige. Magpahinga ka. Kumain tayo sa bahay bukas. Pinatay ko ang tawag. Dumilim na ang gabi. Nagbigay liwanag ang syudad. Sa ilalim ng bawat ilaw, may kuwento, kalungkutan at kagalakan, pagkikita at paghihiwalay. Ibinaba ko ang kahon na iniwan ni Junho sa lugar kung saan ito nakalagay. Ayoko nang malaman kung ano ang laman ng kahon at wala akong pakialam. Kailangang putulin ng malinis ang ilang bagay. Tinawagan ko si Attorney Cruz. Attorney Cruz, pumirma na si Junho sa divorce agreement. Tapos na rin ang asset division ayon sa request ko. Hindi na ba ako kailangang humingi ng mas marami? Hindi na po kailangan, sabi ko. Nabawi ko na ang bahagi ko. Hindi ko gusto ang hindi sa akin. Masusunod po. Huminto siya. Pansinin po. Ang biyenan ninyo, si Dra, Vera de la Cruz, ay inireklamo sa pulisya ng anonymous, fraud
at embezzlement ang charge. Sa kabutihang palad, binayaran ng biyana ng Hole kaya makakakuha siya ng 2 taon na probation. Hindi sigurado kung sino ang nagreklamo, pero isa raw sa pamilya De La Cruz. Narinig ko, nag-iingay ang mga bayaw dahil hindi nila nakuha ang kondo, baka ito ang paghihiganti nila. Ang away ng mga aso ay hinding-hindi matatapos. Wala na po ba akong dapat gawin? Wala na po kayong kinalaman sa pamilya De La Cruz, paalala ni Attorney Cruz. Pero kung mang-istorbo ulit ang ex-husband ninyo o ang pamilya niya, kontakin niyo lang ako agad. Salamat po. Pinatay ko ang tawag at sinimulan ang pag-aayos ng kondo. Ang mga bagay na may kinalaman kay Junho, couple cups, mga larawan, ang mga murang regalo niya, inimpake ko lahat at itinapon sa basurahan sa ibaba. Habang nag-aayos ng bookshelf, nakita ko ang isang lumang larawan. Larawan namin noong bagong kasal kami. Isang family picture kasama ang biyenan. Sa larawan, nakangiti ang biyenan sa suot niyang hanbok na binili ko. Nakatayo ako sa tabi niya, nakayakap at nakangiti ng masaya. Nag-akala ako na pamilya na kami. Isinara ko ang photo album. Itinapon ko sa basurahan kasama ang lahat ng huwad ng ngiti. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Miss Kim, Attorney Sanchez. May industry forum sa susunod na Lunes. Gusto po nilang imbitahan kayo bilang speaker. Ang topic ay The Role of Women in Balancing Career and Family. Dadalo ako, sabi ko, pero kailangang baguhin ang topic. Gawin nating Why Women Don't Need to Balance Career and Family. Tumawa si Miss Kim. Masusunod, Attorney Sanchez. Astig niyo po talaga. Ngumiti ako. Oo, bakit kailangan pang magbalanse? Mas maganda na maging sarili ko. Araw ng forum. Nakasuot ako ng eleganteng puting suit at perpektong makeup. Ang babae sa salamin ay may maliwanag na mata at tuwid na likod. Iba siya sa Ariana Sanchez na pilit nang umingiti sa pamilya De La Cruz 1 buwan na ang nakalipas. Maraming tao sa venue. Sa stage, nagsalita ako tungkol sa kung paano dapat magsalita ang mga babae sa trabaho at kung paano dapat ipagtanggol ang kanilang boundaries sa pamilya. Habang nagsasalita ako, naisip ko ang biyenan at ang mga bayaw. Hindi ba sila rin ay biktima? Nakulong sa tradisyonal na pananaw at nakatali sa responsibilidad ng pamilya at sa huli, sa pamamagitan lang ng pagkalkula at pag-aaway nila, nakita ang seguridad. Pero may masamang bahagi ang mga kaawa-awa. Pagkatapos ng speech, malakas ang palakpakan. Pagbaba ko ng stage, nilapitan ako ng ilang batang babae para magpa-autograph. Attorney Sanchez, ang ganda po ng sinabi ninyo. Sabi ng isang babae na nagniningning ang mata, graduate na ako sa susunod na taon. Pinipilit ako ni Mama na magpakasal. Sabi niya, kailangan daw makahanap ng asawa na mayaman. Pero gusto kong magsimula ng sarili kong negosyo. Katulad ninyo. Kung gayon, ipaglaban mo iyan, pumirma ako sa notebook niya. Tandaan mo, ikaw lang ang may responsibilidad sa buhay mo, Rihanna. Sa likod ko, may pamilyar na boses. Lumingon ako at napatigil. Dr. Henry Hen Gomez, ang college classmate at first love ko. Ikaw nga! Ngumiti siya at lumapit. Nakasuit siya, mas mature, pero ang mata niya ay nagniningning pa rin tulad ng dati. Nasa ilalim ako ng stage kanina, narinig ko ang speech mo. Akala ko, ikaw. Nagulat ako. Hen, nag-atubili ako sandali. Paano ka napunta rito? Ang kumpanya namin ang sponsor ng forum. Inabot niya ang calling card niya. Partner na siya sa isang kilalang investment firm. Narinig ko na kasal ka. Ayos ka lang ba? Kaka-divorce ko lang. Tapat kong sinabi. Huminto siya sandali at tumawa. Mabuti. Kakabalik ko lang sa pagiging single. Gusto mo bang magkape at magkwentuhan? Pumunta kami sa coffee shop sa venue. Nag-order siya ng latte para sa akin. Paborito mo noong college. Hindi nagbago ang lasa mo. Hinalo ko ang kape. Ang mga tao, nagbabago, tumawa siya. Halimbawa, ang literature major na nakasuot ng punit na jeans ay naging investment mogul. Ikaw, nagbago ka rin. Tiningnan niya ako.
Mas naging nagniningning. Nagkwentuhan kami tungkol sa college days at sa mga karanasan namin sa loob ng ilang taon. Nag-divorce siya. Walang anak. Umalis ang ex-wife niya sa ibang bansa. Nag-divorce ako, nabawi ang pera ko, at nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, bigla siyang naging seryoso. Kung gusto mo, makakapag-introduce ako ng magagandang project sa iyo. Magaling ka, at malawak ang network mo. Walang problema kung magsimula ka ng sarili mong negosyo. Paano mo nalaman na gusto kong magsimula ng negosyo? Ariana Sanchez, kilala kita sa loob ng 10 taon. Tumawa siya. Nagniningning ang mata mo habang nag-space speech ka kanina. Iyon ang tingin ng isang tao na gustong gumawa ng malaking bagay. Gumana ang puso ko. Tama. Kamakailan lang, nag-iisip ako na mag-resign sa kumpanya at magsimula ng sarili kong consulting firm. Sapat na ang network at resources na binuo ko sa loob ng ilang taon para magsimula. Pero mahirap magsimula ng negosyo, lalo na kung mag-isa ka, sabi niya. Kung kailangan mo ng co-founder, isaalang-alang mo ako. Naghahanap ang kumpanya namin ng magandang project para invest ngayon. Hindi ba iyan embezzlement? Hindi. Vision iyan. Kinuha niya ang coffee cup. Tagay. Sa kinabukasan ni Ariana Sanchez. Nagtagay ako sa kanya. Nag-usap kami hanggang gabi. Hinanda niya ako hanggang sa ibaba ng kondo ko. Bigla siyang nagsalita. Rihanna, may salita akong hindi nasabi noong una. Kung hindi ko sana pinakawalan ang loob ko noon, hindi ka sana nahirapan ng ganito. Tiningnan ko siya. Sa ilalim ng streetlight, malambot ang mata niya. Hen, walang what if, sabi ko. Lahat ng maganda at masamang nangyari sa akin ang nagdala sa akin sa kung sino ako ngayon. Hindi ako nagsisisi. Kung gayon, bukas? Tanong niya. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na kilalanin ka ulit? Bukas na lang, ngumiti ako. Sobrang pagod ako ngayon. Kailangan ko ng matulog. Tumawa rin siya. Sige, see you bukas. Bumalik ako sa bahay at tumayo sa balkonahe. Pinapanood ang night view ng siyudad. Maraming mensahe sa telepono ko. Mula sa mga kasamahan sa trabaho, mga kaibigan, at maging ang mga kamag-anak ng pamilya De La Cruz na nagtatanong, wala akong sinagot. Naalala ko bigla noong college, nasa rooftop kami ng library at pinapanood ang mga bituin. Sabi niya, Rihanna, parang bituin ka. Malayo, pero patuloy na nagniningning. Sumagot ako, kung gayon, telescope ka. Kaya mong makita ng malinaw ang liwanag ko. Pagkatapos, umalis ang telescope para mag-aral sa ibang bansa at ang bituin ay nagpakasal sa ibang lalaki. Ngayon, ang bituin ay nagsimulang nagniningning ulit at ang telescope ay bumalik. Nakakatuwa ang tadhana. Tumunog ulit ang telepono. Ngayon, si Mama. Rihanna, ang anak ng tita mo ay nasa bahay namin ngayon. Mukhang mabait talaga. Mama! Umiyak ako at tumawa. Nakipag-date ako. Ha? Sino? Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi kay Mama? Ngayon lang po. College classmate ko po. Mama, wag na po kayong makialam sa buhay ko. Sige, hindi ako makikialam. Tumawa siya ng masaya. Sige, magpahinga ka. Kumain tayo sa bahay bukas. Pinatay ko ang tawag. Malalim na ang gabi. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang magsulat ng resignation letter. Sa loob ng 5 taon, naging VP ako sa kumpanya, pero malinaw ang limit. Oras na para lumabas. Habang nagsusulat ng resignation letter, nag-text si Dr. Hen. Tulog ka na? Hindi pa. Nagsusulat ng resignation. Magtatayo ka talaga ng negosyo? Gusto kong magsimula ng trading consulting firm. Tumulong sa mga SME na lumabas sa bansa. Kailangan mo ba ng seed money? Mag-i-invest ako. Ganoon mo ako pinagkakatiwalaan? Ang pinagkakatiwalaan ko ay si Ariana Sanchez, hindi ang ibang tao. Uminit ang puso ko sa mensahe na ito. Ganyan pala ang pakiramdam na pinagkakatiwalaan ng walang kondisyon. Magkita tayo bukas at mag-usap ng mas detalyado. Sige, good night. Good night. Inilapag ko ang telepono at nagpatuloy sa pagsulat ng resignation letter.
Ang mga ilaw ng siyudad sa labas ng bintana ay nagkakabit-kabit. Sa ilalim ng bawat ilaw, ang mga tao ay nagpupumilit para sa kinabukasan. Pagkaraan ng 3 buwan, formal na nagbukas ang Ariana Sanchez International Consulting. Ang opisina ay nasa ika-28 palapag ng isang office building sa gitna ng siyudad. Sa labas ng floor-to-ceiling window, kita ang kalahati ng siyudad. Ako mismo ang nag-supervise sa interior. Simple at moderno, puti at wood color. Hindi kasing tigas ng dati kong kumpanya at mas mainit o mas mainit pa kaysa sa bahay. Attorney Sanchez, nailagay na ang mga bulaklak at dumating na ang press. Si Miss Kim ay naging executive secretary ko na. Sinundan niya ako sa kumpanya. Ang investment fund ni Mr. Henry Gomez ay na-deposit kaninang umaga. Narito ang contract. Pumirma na po kayo. Kinuha ko ang ballpen at pumirma sa huling pahina ng contract. Ang handwriting ay elegante at matatag. Pansinin po, Attorney Sanchez. Binaba ni Miss Kim ang boses niya. Ang dating biyenan ninyo, si Vera de la Cruz, ay nasentensiyahan ng 2 taon na probation. Pero ipinagbabawal siyang umalis ng bansa at kailangan siyang mag-community service ng regular. Hindi ako tumingala. Anong nangyari sa pera? Nabayaran ang whole at may natira pa. Pero ang 3 anak at manugang ay nagsimula na namang mag-away dahil sa hatian. Mukhang aabot pa sa korte. Umiling si Miss Kim, walang katapusang kasakiman. Wala akong pakialam. Ibinigay ko ang contract na napirmahan. Opening day ngayon. Huwag na nating pag-usapan ang ganitong issue. Naging matagumpay ang opening. Kalahati ng mga client ko noon ay dumating. Ang mga kaibigan ko sa industriya ay dumating din para bumati. Dinala ni Henry Gomez ang buong investment team niya at nagregalo siya ng isang gintong Lucky Cat na kasing taas ko. Attorney Sanchez, bumagsak ang negosyo at dumami ang kayamanan. Cheers! Kinuha niya ang baso. Nagniningning ang mata niya. Salamat kay Mr. Gomez. Ngumiti ako at sinabayan siya. Oras ng speech. Tumayo ako sa stage at tiningnan ang mga mukha sa ibaba, pag-asa at pagdududa, paghihikayat at pagsubok. Salamat sa inyong lahat na dumalo ngayon. Nagsimula ako sa malinaw at matatag na boses. Ang pangunahing trabaho ng Ariana Sanchez International Consulting ay tulungan ang mga SME na lumabas sa bansa. Pero ngayon, gusto ko munang magkuwento. Tumahimik ang venue. May isang panahon na masyado akong nag-alala sa tingin ng ibang tao. Nagsakripisyo ako para mapabuti ang tingin ng iba sa akin. Nakalimutan ko na kung ano ang gusto ko hanggang sa isang araw nalaman ko. Kahit gaano ako kasikap, sa mata ng ilang tao, mananatili akong iba, isang tool, isang pagpipilian na pwedeng isakripisyo anumang oras. Doon lang ako naniwala. Ang isang babae, dapat niyang mahalin ang sarili niya bago ang iba. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Kaya, tumayo ako rito ngayon. Nagbukas ng sarili kong kumpanya at ginawa ang sarili kong negosyo. Gusto kong sabihin sa lahat ng babae, pwede kang maging malambot, pero dapat kang maging matatag. Pwede kang magsakripisyo, pero dapat mong unahin ang sarili mo. Pwede kang magmahal, pero dapat mong mahalin muna ang sarili mo. Lalong lumakas ang palakpakan. Nakita ko ang ilang batang babae na nagpupunas ng luha at ilang middle-aged women na pumapalakpak ng malakas. Alam nila, lahat sila ay alam. Sa huli, kukunin ko ang wine glass. Tagay sa sarili natin. Sa atin na nagdesisyon na huwag nang mamuhay ng may pagdurusa. Sa atin na naglakas loob na magsalita. Tagay sa ating nagniningning na kinabukasan. Cheers, cheers. Pagkatapos ng opening, si Henry Gomez ang huling naiwan. Maganda ang speech mo. Tinulungan niya ako sa pag-aayos ng mga dokumento. Ilang client ang gusto agad makipag-cooperate. Nag-notes na ako. Salamat. Kinuha ko ang listahan na inabot niya. Hindi ito mangyayari kung hindi ka nag-invest. Binigyan mo ako ng pagkakataon na kumita. Tumawa siya. May oras ka ba ngayong gabi?
Tanong niya. May bagong French restaurant na bukas. Kaibigan ko ang chef. Hindi pwede ngayong gabi. May appointment ako sa client. Tiningnan ko ang telepono ko. Kung gayon, bukas ng gabi. May supplier meeting ako bukas ng gabi. Weekend? Kailangan kong pumunta sa Shenzhen para sa business trip. Tumingala ako sa kanya at ngumiti. Hen, ang negosyo lang ang nasa isip ko ngayon. Hindi ko iniisip ang romance. Naiintindihan ko. Nagkibit-balikat siya. Kung gayon, pipila ako. Kapag gusto mong makipag-date, ako ang unang isa sa alang-alang mo. Pagkatapos niyang umalis, nagtagal ako sa opisina ng nag-iisa. Ang sunset ay umaagos sa floor-to-ceiling window at ginintuan ang buong silid. Nag-vibrate ang telepono ko. Hindi kilalang numero. Sinagot ko. Hello? Rihanna, ako ito. Namamaos ang boses ni Junho. Anong kailangan mo? Nasa ibaba ako ng kumpanya mo. Huminto siya. Pwede mo ba akong bigyan ng 5 minuto? Naglakad ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Ang pamilyar na anino ay nakatayo nang nag-iisa sa tabi ng halaman. Umakyat ka. Pagkaraan ng 2 minuto, lumitaw siya sa harap ng pinto ng opisina ko. Mas payat siya, malalim ang mga mata, at hindi nag-ahit. Ang ganda ng kumpanya mo. Salamat. Binigyan ko siya ng tubig. Anong kailangan mo? Aalis ako bukas. Kinuha niya ang tubig. Hindi siya uminom. Nakahanap ako ng trabaho sa Shenzhen. Magsisimula ulit. Mabuti. Na-probation si Mama, pero sira ang katawan niya. Sa buong araw, nagdududa siya at iniisip na may gustong manakit sa kanya. Ngumiti siya ng mapait. Kinuha na si Mama ni Tatay at dinala sa probinsiya. Malayo sa paningin. Ang mga kuya, hindi na sila kumokontak dahil sa pera. Hindi ko rin alam kung paano ko titingnan si Mama. Wala akong sinabi. Hindi na mahalaga ang mga bagay na ito. Rihanna, sabi niya. Tumingala siya at namumula ang mata niya. Patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Alam ko na wala akong karapatan. Gusto ko lang sabihin na mali ako. Sobrang mali ako. Alam ko na, sabi ko. At ito, ibibigay ko sa iyo. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa bulsa niya at binuksan isang diamond ring. Simple pero maganda ang quality. Sabi ko noong kasal tayo, kapag nakaipon ako, papalitan ko ng malaking singsing. Nagkaroon ako ng pera pero laging nakalimutan. Ngayon, huli na pero regalo ko sa iyo. Hindi ko kailangan. Ibinalik ko ang kahon. Junho, iba na tayo. Hindi ko tatanggapin ang kahit anong bagay mula sa iyo. Huminto ang kamay niya sa hangin. Pagkaraan ng matagal na sandali, dahan-dahan niyang binawi ang kamay niya. Aalis na ako. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Huminto siya sa pinto at tumingin ulit sa akin. Rihanna, magiging masaya ka. Karapat-dapat ka. Magiging masaya ako, sabi ko. Umalis siya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Tiningnan ko ang pinto. Nakakagulat ang kapayapaan sa puso ko. Walang galit, walang hinanakit, at maging ang awa, wala. Parang isang estranghero lang ang dumating at umalis. Kumatok si Miss Kim at pumasok. Attorney Sanchez, may appointment po kayo sa client alas 7. Aalis na ba tayo? Sige. Kinuha ko ang coat at bag ko. Tama. Simula bukas, ilipat natin ang morning meeting sa Watto 30. Kailangan nating bilisan. Kailangan nating makuha ang unang client sa susunod na buwan. Masusunod po. Paglabas ko ng opisina, malambot ang hangin sa gabi. Ang mga streetlight ay isa-isang bumukas, nagbibigay liwanag sa daan pa uwi. May text message si Mama sa telepono ko. Rihanna, maganda ba ang opening mo ngayon? Nagluto ako ng pork ribs para sa iyo at inilagay ko sa harap ng pinto ng kondo mo. Kainin mo. Nagpadala ako ng heart emoji. Nag-text din si Henry Gomez. Naalala ko lang, may kaibigan ako sa Shenzhen na sa trade logistics ang trabaho. Kung kailangan mo, introduce ko sa iyo. Nag-reply ako, sige, salamat.
Ang ilang unidentified messages ay potential client na gustong makipag-cooperate. Tumayo ako sa tabi ng kalsada at tiningnan ang siyudad na ito na tinirahan ko sa loob ng mahigit 30 taon. Ang siyudad na ito ay ang aking kabataan, ang aking pag-ibig. Dumating ang taxi. Binuksan ko ang pinto. Saan po tayo, ma'am? Umuwi po, sabi ko. Umalis ang kotse. At mabilis na tumakbo ang view sa bintana. Binuksan ko ang telepono ko at tiningnan ang isang larawan. Group picture namin ng team ko sa opening ngayon. Lahat sila ay nakangiti ng masaya. Nagniningning ang mata. Pinatay ko ang screen at tumingin sa harap. Ang mga street light ay sunod-sunod, umaabot sa malayo na hindi nakikita. Sa dulo, may mga bagong client, bagong challenges, at bagong possibilities. Nagsisimula pa lang ang panahon ko. Ang lahat ng nagpaiyak sa akin ay magpapalakas sa akin. Manong driver, pakibilis po, sabi ko. Nagmamadali po ako. Ayoko pong malate sa appointment bukas. Appointment ko po sa sarili ko at sa kinabukasan ko.